Hello! Ayan, so itutuloy na po natin ang ating tutorial for this mesh bag. So napaka-easy lang nito, kailangan maikabit lang natin ito from here, papunta dito, paikot. Ayan, hanggang dito sa kabilang side. Syempre, kakailanganin natin ng stitch marker dito para temporary attach natin sila. Natatandaan ninyo, sa bawat corner ng ating panels ay mayroong dalawang increase. So, dalawang increase here, dito. Yan yung magiging palatandaan natin. So, sa may part na yan, hanapin lang natin yung first increase dito. Yung dalawang single crochet dyan, ito yung una at ito yung pangalawa. Doon tayo sa pangalawa maglalagay ng stitch marker. Okay? So, ito muna yung front panel natin. Ayan. Ikapit din natin dun sa likod. Okay? So, dito naman sa part na to, ayan. Yung first increasing natin, yung kauna-unahang single crochet doon sa increase, dito tayo sa second single crochet. Doon natin itutusok yung ating stitch marker. Ayan. Okay, next natin ito, ikabit natin ito. Ganun din. Dito tayo, mga corner-corner ikakabit natin para mas madali. So, dito naman, hanapin mo lamang yung dalawang increase dyan. Dalawang increase, dito rin, at saka dito rin. Okay? Dito sa part na to, iibahin natin yung kabit nung stitch marker. Bahala na kayo, pwede nyo diskartehan to. Pero ang mai-recommend ko is hanapin niyo yung pagitan ng dalawang increasing natin dito. So, ito yon, isa, dalawa. Sa pagitan yan, doon natin ilalagay yung stitch marker natin. Ganon din dito sa kabila. 1, 2, increase, doon tayo sa in between. At syempre, ganon din dito sa bandang likod. 1, 2. Dito. Nasa may joining tayo, so medyo nakakalito. Ano? Yan. Ganon din dito sa part na to. Same lang po yung gagawin natin. Hanapin lang natin yung dalawang increase dito. Ito yung first, ito yung second. Dito tayo sa in between. Ganon din dito. At syempre, ganon din dito. Ayan. So, kahit dito, hindi na natin kabitan ng stitch marker. Or, bahala na po kayo kung gusto nyong kabitan. And then, lalagyan din natin ng stitch marker dito sa bandang pocket. Okay? Diba, meron tayong dalawang increasing dyan. 1 and 2. So, dito natin lalagyan ng stitch marker. Sa pangalawang single crochet po nung ating unang increase. Then, after that, bago natin siya itagos dun sa kabila, bilangin mo kung ilang stitches yung nandito sa pagitan ng dalawang stitch marker. Okay? So, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20 na yon, 21, 22, 23. Okay? So, pang 23 kasama ito, ganun din yung bilang na kukunin natin dito sa may front panel natin. So, wag natin dito isama yung stitch na mayroong marker. Okay, 23. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3. 23. Ilagay natin dun yung stitch marker natin sa pang 23. At ganun din naman dun sa likod. Okay, yung pinakalikod natin. So, 23, single crochet. Wag isama yung nandun sa may marker. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3. Ayan. Pagsama-samahin sa isang marker. Ayan. And then, dito na tayo magsisimulang mag-slip stitch. So, it's like maglalagay lang tayo ng chain sa ibabaw ng ating mga stitches. Just like this one. So, ganito lang natin siya i-attach. Ganito lang natin sila pag sasama-samahin. Parang itatahi natin sa pamamagitan ng pagkukrochet. Attach natin yung ating yarn dito sa kauna-unahang marker natin. Tanggalin natin to. I-insert natin yung hook natin dito. Yan. Attach the yarn any way you want. Yan. Dito sa mga susunod na stitches, tusok lang tayo ng tusok. Itusok natin sa front, itagos doon sa likod. Kunin yung yarn and ilusot natin. And then it's like
gagawa tayo ng chain sa ibabaw. Sa process ng pag-i-slip stitch. Parang slip stitch kasi to eh. So, ganun lang siya ka-easy. Tusok. Okay, ganun lang po kasimple yung pag-attach natin ng ating pag-assemble ng ating bag. Ano lang natin siya, i-slip stitch lang natin siya dito sa ating mga chains, tagus-tagusan doon sa kabila of course para mag-combine sila, para magsama-sama together siya. So pagdating dito, ayun, doon ko na ulit ipapakita sa inyo yung gagawin. Okay, andito na po tayo malapit sa ating bulsa. So tuloy-tuloy lang, ganun lang kasimple mga sissy bells. Napaka-dali. Okay, tanggalin natin yung marker na yan. Abala lang yan dyan. Charot. Yan. And then, ano na siya? 3 panel na yung i-combine natin. Pagsasamahin natin, ha? So, ayan. I-check nyo mabuti kung nailusot nyo ba sa full stitch itong panel natin. Itong pocket panel, front and back natin. And then, alalay lang. Kasi minsan may napapasamang thread. And then, ganun ulit. Uulit-ulitin lang. Yung paulit-ulit. Ayun. So, ganun lang naman kasimple mga kapatid, ano? Wala namang complicated, ano rito, yung komplikadong part. So, magkita-kita na lang tayo kapag ka naikot na natin ang ating stitch at makarating tayo dito sa kabilang part. Yan, kapag naikabit na natin sila. Okay, so dito tayo nagtapos. Pwede nyo itong idiretso para makagawa po kayo ng sling. Yung katulad po nito. Bibigay ko na lamang po yung link ng video tutorial ko kung paano gagawin yung part na ganito. So para makakuha lang kayo ng idea kung paano gagawin itong strap natin ng bag. Pero ito kasing gagawin ko, lalagyan ko lang siya ng itong leather para mas madali at saka mas shala ang dating. So pagkatapos natin dito, nung pag-attach natin together, combining together, idiretso lang natin yung pag-slip stitch dito. Dito lang sa front panel, ha. Syempre hindi naman natin gugustuhin isarado ito. At paano na ang ating lagayan? So ayan, from here, tusok lang natin doon sa susunod na stitch. Okay, kunin natin yung yarn. And then idire-diretso lang po natin hanggang doon sa kabila lang. Ayan. Slip stitch lang. Tuloy-tuloy lang po natin hanggang doon sa kabila, ha mga kapatid. So ayan. Kita-kits tayo kapag nakarating na kayo dito sa kabila. Ayan, dito na po tayo sa kabilang dulo. So slip stitch na lang natin ito. Dito pa rin sa susunod na stitch. Ayan. Pwede mo pa rin siyang itagos dun sa hanggang dun sa likod. So, up to you na po. Pwede nyong diskartehan nyo na po yung ano neto. Yung paglalak ng ating yarn. Then, you can cut the yarn na. And then, i-weave na po natin yung mga tails. Ayan, malinis na po siya. Ikakabit na lang natin yung mga accessories niya. Kaya gustong-gusto ko yung O-ring kasi napakabilis lang po niya ikabit. Ayan, di ba? So easy. Hindi tayo magtatahi. Kabila naman. Yan. Pagkatapos yan, kabit lang yung strap. Napaka-easy talaga. So, ayan, kapag may mga maraming accessories po kayong nagamit, edi medyo taas-taasan natin ang presyo. Siguro mga 350, ganyan, 380, pwede na. Pero kung i-crochet nyo lamang po yung strap, siguro pwede na siya sa halagang 250 or 300. So, ayun, depende na po yun kung magkano po yung magagastos ninyo sa materials. Ayan, so ang cute-cute lang niya, napakadaling gawin. Hindi ko na siya lalagyan ng lock, ayoko siyang lagyan ng lock. Pero kung halimbawa po at kayo gusto ninyong lagyan, kung magagawa nyo ng paraan na lagyan ng zipper dito, go. Pero kung gusto nyo magnetic lock, pwede yung 14mm po na magnetic lock lang dito. So halimbawa at gusto nyo ay may lock or yung client ninyo ay gusto po ay may lock dito sa part na to, ang gagawin nyo po dito sa triangle logo, isagad nyo po siya hanggang dito sa taas. So nag-start tayo ng logo natin dito,
para wala na po itong mesh stitch na to. Kapag itinahi natin yung magnetic lock ay hindi siya kita dito sa butas. Okay, so since ganitong design lang po yung gusto ko, napakasimple, hindi ko na kailangan lagyan ng kahit na anong lock yan. Kahit dito sa may part ng lagayan ng cellphone kasi easy access. So ayun lang naman mga kapatid, gawa na po kayo at baka sakaling magustuhan ng inyong mga kaibigan sa Facebook at mag-order. Ayan. So, I guess that's all. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na tutorial. Bye-bye! Mwah, mwah.